Kaugnay pa rin ng Bagyong Usman, makakapanayan po natin ang weather forecaster ng Pag-asa na si Benny Estareja. Magandang hapon po sa inyo, Ginoong Estareja. Magandang hapon din po, Sir Mark, ngayon din sa ating mga taga-subaybay. Opo. Sir, hindi halos gumagalaw sa dagat yung Bagyong Usman. Ano po epekto nito? Pwede pa bang mas lalong lumakas ang bagyo dahil sa bagal ng kanyang andar? Yes po, based po dun sa ating observation for the last 3 hours ay hindi po gumalaw. Itong halos hindi gumagalaw dun sa kinalalagyan niya, yung sentro nitong si Usman. So expect po natin sa mga kababayan po natin, pinakamalapit dito sa may Samar and Leyte provinces, ay makakaranas pa rin po sila ng tuloy-tuloy ng mga pag-ulan na minsan po ay nagiging intense. At most likely po magkakaroon na ng mga pagbaha doon, lalo na sa mga low-lying areas, malapit po sa ilog, and possible din po yung landslides. And dahil po sa pagbagal nito ay maaaring madelay ng kaunti yung pag-landfall po nito. Pero inaasahan ngayong gabi pa rin po magda-landfall ito sa may Eastern Samar. Yung last location po niya is 250 kilometers po sa silangan po ng G1 Eastern Samar kaninang 1 p.m. Paano ba, sir, yung dynamics? Pag once nag-landfall ba, mas bumibilis ang usad ng bagyo kumpara sa nasa bodies of water siya? Bale, wala naman pong relation yung kung saan po siya lalapag, kung overland po ba or oversea siya dun sa kanya magiging speed. Most likely po yung nakaka-impluwensya sa bilis nitong si Bagyong Usman is dun po sa atmosphere. Sa bilis ng hangin po ng atmosphere. Kumbaga, kung malapit po sa lupa yung hangin ay malakas, kung hangin po kung yung hangin na malapit po sa lupa ay magkaiba ng direksyon dun sa hangin sa taas, most likely po ay halos hindi gagalaw itong bagyo. Pero kung fix naman po yung direksyon sa malapit sa lupa at fix yung direksyon na nasa ibabaw nasa malayo, nasa taas po, ibig sabihin po niyan ay mas magiging mabilis po yung takbo ng bagyo. Oho. Sir, may special concern din doon sa area ng Albay, 'di ba? Kasi nag-aalboroto yung bulkan. Opo. Tinutubig ba ng husto ang Albay ngayon as we speak? Meron bang posibilidad ng peligro ng lahar doon? Well, sa ngayon po, na-assess natin dito sa Albay po, nagkaroon din ng mga malalakas din po na pag-ulan. So expect lang po nila na magkakaroon din talaga ng mga flooding. Pero yung assessment po natin in terms of possible lahar ay hindi rin po natin inaalis. Kaya doon sa mga kababayan po natin malapit sa may bulkan ay hanggat maaari po ay maging alerto po. Sir, may mga terminal managers kaming nakausap, bus terminal managers kaming nakausap kanina. May abiso na raw na pwede na raw makabiyahe ang mga sasakyang pandagat, yung mga roro mula sa Matnog Port patawid ng Visayas bukas. Pwede na nga ba? Ine-expect po natin bukas around 11 a.m. nasa may Panay Island po yung bagyo. So kung mas aabante po ito dito sa may Sulusi, which is around hapon po yun, then most likely po wala na yung Sorsogon and Northern Samar area dun sa periphery po nung bagyo. Kaya kung wala na tayong signal doon at wala na ring gale warning, ay pwede naman pong palayagin yung ating malalaking sasakyang pandagat. Sir, tropical depression lang ito, pero bakit napakatubig niya? Yung isa rin pong misconception ng mga tao kapag sinabi nating tropical depression, parang mahinang bagyo lang ito. Subalit, ang hindi natin alam, it's more of the winds, kaya natin consider siya as mahinang bagyo. Yung mga pag-ulan po natin ay hindi natin kinakategorize. So possible pa rin, lalo na kapag merong surge ng either habagat or amihan, is most likely po magkakaroon tayo ng malalakas po na pag-ulan kapag may bagyo. Okay. Sir, kamustahin ko lang yung certain areas lang, yung lagay ng panahon. For example, yung Southern Luzon, Metro Manila, yan ba uulanin pa? May posibilidad ba na kayo ay mag-issue ng warning signal sa mga area na yon? Southern Luzon and Metro Manila. Yes po. Expect po natin hanggang bukas ay magkakaroon tayo ng mga abiso sa publiko po with regards po possible most likely heavy rainfall warning hanggang bukas po dito sa may Calabarzon and even Bicol region and Mimaropa areas po. Sila yung mga karanas lalo na dito sa may Quezon and Bicol region, Marinduque, Romblon, yun po yung makakaranas din ng mga moderate to heavy na mga pag-ulan hanggang bukas po. Metro Manila nga, sir, paano For Metro Manila po, expect po natin light to moderate rains ngayong araw
And may times po na nagiging heavy rin yung mga pagulan po hanggang bukas. Okay, and finally, sir, yung bisperas ng bagong taon, uulanin pa rin ba tayo kung hindi nitong bagyong Usman ay ng amihan? Based po sa ating forecast for December 31 ay meron pa ring effect yung trough ni bagyong Usman dito sa may Palawan dahil doon sa pinakamalapit, nasa West Philippine Sea na po by that time yung bagyo. And bahagyang ini-enhance din itong si Usman, yung amihan. So expect po natin, medyo cloudy rin dito sa may eastern part of Luzon, Cagayan Valley, Cordillera, Aurora, and Quezon. May mga mahihinang pagulan po by December 31. And then by January 1 po, mas mag-i-improve pa yung weather natin at wala naman tayong inaasahang bagyo by that time or low pressure area. May cloudiness lang po dito sa may Cagayan Valley and Cordillera. But Metro Manila and the rest of the country po ay improving weather. Meron pa rin mga localized thunderstorm. Okay, maraming salamat po sa update ninyo. Salamat din po. Si Benny Estarehang, weather forecaster ng Pag-asa.